So ngayon, pag-usapan natin, anong ba ang pwede mong gawin upang mas mapatatag, mas pagtibay ang inyong relationship kapag kayo ay magjowa? Hello! Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo sa mga mag-iibigan dyan? Kumusta ang relationship nyo? Kumusta ang relasyon nyo? Sa mga walang pag-ibig, walang iniibig, kailan kayo magkakaroon ng pag-ibig? Ano nga ba ang mga bagay na dapat nating gawin, o dapat mong gawin upang hindi ka hiwalayan ng iyong jowa? O hindi kayo maghiwalay ng inyong jowa? Ngayon pag-usapan natin. Kung minsan, maraming pag-iibigan na isang linggo lang. Yung iba nga, isang araw lang, half day. Yung iba, parang nag-undertime lang ba? So ngayon, pag-usapan natin, anong ba ang pwede mong gawin upang mas mapatatag, mas pagtibay ang inyong relationship kapag kayo ay magjowa, no? Iba naman kapag applicable din to sa mga may asawa na, pero sa mga nanliligaw pa lang or sa mga nagjojowaan pa lang, ito yung 5 bagay na pwede nyo. Maraming bagay na dapat mong gawin. Pero itong mga bagay na to, simple lang, pero kung isipin mo, mahalaga to sa relationship. Siguro marami pa kayong maiisip dyan, pero itong 5, ito para sa akin mga effective. Unang-una, dapat kung may jowa ka, dapat caring ka sa jowa mo. Ano bang caring? Ibig sabihin, mahalaga ka. No? Alagaan mo yung relationship nyong dalawa. Nag-aalagaan kayo eh. No? Hindi yung pabaya ka, wala kang oras, o hindi ka, kahit na lang sa salita, hindi ka or sa chat, hindi ka nagchat-chat ng I love you, or hindi ka nagchat-chat ng mag-ingat ka dyan, mga ganon. No? Take care. Noon, take care cause I care, no? Minsan yung keypad pa, sasabihin doon, TCCIC. Hindi ko alam kung ibig sabihin ng TCCIC. Yun pala, take care cause I care. No? So dapat, caring ka, no, sa minamahal mo. Sapagkat kung walang care, walang pagmamahal yun eh. No? Kung wala kang pakialam sa relationship nyo or sa jowa mo, parang walang pagmamahal din yun eh. No? Parang tinitake for granted mo lang yung relationship nyo. Kung hindi naman ganon, no? Dapat inaalagaan nyo. Yun yung una. You should be caring. No? Maalaga. Number 2, dapat meron kayong communication. Open communication. So, pag may saloobin yung isa, pag-usapan nyo. No? Huwag nyong biglakan lang, hindi iimik. No? Siguro, sandali, hindi ka iimik, pero huwag mong hayaan na hindi kayo mag-usap ng jowa mo. O face to face, no? Or via call. No? Mas maganda kasi face to face eh. Mag-usap kayo. Ano ba problema? No? So, sasabihin niya. Unawain mo. Sa communication, kailangan mong makinig. Kailangan mong umunawa. Kailangan mong umintindi upang mas mapangalagaan mo yung relationship nyo as girlfriend and boyfriend. Kung hindi mo gusto sa relationship nyo, sabihin mo, no? Ayaw ko nito, ayaw ko ng ganyan, ayaw ko ng ganitong ugali, sana baguhin mo to, o ano ba yung pwede natin gawin upang mabago natin tong ugali na to. Kasi kapag hindi nagbago yan yung maghahadlang sa strength o lakas ng inyong pag-iibigan. Yun yun. So ngayon, punta tayo sa yun yung pangalawa. Yung pangatlo ay huwag mong sakalin yung jowa mo. Baka iba isip nyo yan.
give space. Ibig sabihin, you give space to your girlfriend or boyfriend. Huwag mo siyang kinokontrol. Sapagkat, hindi pwede yon, no? Walang taong gusto na kinokontrol. Kung may girlfriend ka, kung gusto niyang sumama sa kaibigan niya, hindi, wag payagan mo, no? Wag mong, ay, wag kang sumama doon, ganun. Wag. Kung gusto niya nang mag-enjoy, maligo, or kung saan, kasama niyo yung iba niyang kaibigan, hayaan mo. Wag mo siyang hadlangan sa bagay na gusto niya, no? Sapagkat pag nagkaganon kasi, yun yung magiging punot dulo na magkakalabuan kayo, no? So you give space. Hindi pa naman kayo may asawa eh. Girlfriend pa, boyfriend pa. Huwag mo na siyang sakalin, girlfriend mo pa lang siya eh. No? Huwag mong isiping pag-aari mo siya dahil may kalayaan din siya. Dahil hindi pa naman kayo kasal, no? Parang gano'n. Yun yung pangatlo. At yung pang-apat, no, na isa din sa pinakamahalaga, no, ay be true. Maging totoo, no? So, ibig sabihin, maging totoo ka sa sarili mo. Maging totoo ka sa boyfriend mo, sa girlfriend. Huwag mong tinatago yung may tinatago ka ba. Tapos, pag nagsama kayo, doon pa na-discover na ganito, ganyan. Huwag mong itago. Maging totoo ka. For example, ito, sarcastic to. Abe, drug addict ako noon eh. Drug addict. Nako, no? Or, meron akong past na ganito, or meron akong ganitong attitude, marang ganyan. Maging totoo ka, ipakita mo sa kanya yung totoo. Kung mahirap tayo. Hindi yung nagpe-pretend tayong mayaman, hindi naman tayo mayaman. Example lang yon. So again, maging totoo. Yun yung pang-apat. Yung pang-lima, no, itong huli na sasabihin ko sa iyo, be forgiving. Sa lahat-lahat, no, maging mapagpatawad tayo, no, sa girlfriend or boyfriend natin. Everybody makes mistake. Walang exempted doon. Lahat tayo nakakagawa ng kamalian. And because of that, we deserve forgiveness. Pag nagkakamali tayo, patawarin. Pag nagkamali girlfriend mo, nagkamali boyfriend mo, patawarin mo. Except dun sa pambababae o panlalalaki. No, ibang usapan 'yan. Pero yung mga simple lang na pwede nating patawarin. Kunyari, hindi niya na ibigay yung payong sa'yo, nakalimutan niya, tapos ngayon, yun na yung hindi mo siya nabigyan ng tubig, galit na galit siya. No? So, hindi pwede yon. Dapat magkaroon tayo ng pagpatawad. We forgo things because we also make mistakes. So, yun lang yung 5 para sa akin ay napakahalaga sa isang relationship. Ulitin ko, una, dapat caring tayo. Pangalawa, meron tayong open communication. Number 3, bigyan natin ng kalayaan. Huwag nating kontrolin yung girlfriend or boyfriend. Pang-apat, yung pang-apat? Maging totoo ka sa sarili mo. And number 5, the last but not the least, maging mapagpatawad. Be forgiving. You forgive. Thank you sa panonood. Yun lang ang tip natin ngayon. Naway magtagal kayo ng jowa mo kung saan man kayo naroroon. Bye-bye!